Good day mga ka-Fixit! How and when to use the clutch. 3 main functions. Yan ay ibabahagi ko sa iyo ngayon in this episode of Fix It Dennis. Okay mga ka-Fixit, kailan nga ba at paano gamitin ang clutch? Meron itong 3 main functions na ibabahagi ko sa iyo in this video. So when I say clutch nga pala mga ka-Fixit, I'm not only explaining kung paano at para saan itong clutch pedal. So when I say clutch, ang ibig sabihin nun, yung buong clutch assembly natin sa ating sasakyan mga ka-Fixit. So para saan nga ba itong clutch na to mga ka-Fixit? Ito yung nagdi-disengage at nag-i-engage ng ating engine sa ating sasakyan. Kumbaga yung power na ginagawa or power na generate ng ating makina, no? Kaya yan na natatransmit sa ating transmission papunta sa ating wheels, yan yung trabaho ng ating clutch. So siya yung nag-i-engage ng ating makina, no? Papunta sa transmission at papunta sa ating wheels. Para yung power na pinoproduce ng ating makina matatransfer yan sa ating transmission papunta sa wheels at mapapaandar natin yung ating sasakyan. So in that sense, siya rin yung nagdi-disengage ng power na yon. So para maghiwalay yung ating makina, yung ating engine at ating transmission, siya rin yung pumapagitna at nagdi-disengage ng power distribution. Okay, so malinaw yan mga ka-Fixit. So naipaliwanag ko na rin yan sa ibang videos ko, pero doon sa mga hindi pa nakapanood ng video na yon, maglalagay ako ng link ng video na yon sa upper right portion ng video na to at sa description below para mapanood mo. Okay, so yung unang-unang function ng ating clutch mga ka-Fixit, to accelerate from standstill. So yan yung unang-unang function niya. So para makapag-accelerate tayo from standstill mga ka-Fixit, kailangan ilagay natin siya sa forward gear, which is the first gear. So clutch all the way down. So kailangan all the way down mga ka-Fixit. So naka-handbrake pa tayo pero nakasanayan ko na tumatapak ako sa ating preno or sa ating foot brake. Kahit na anong road na kung nasan tayo, tumatapak tayo sa ating foot brake kasi hindi naman natin alam kung gagalaw yung ating sasakyan dahil pababa siya or paakyat. So minsan hindi natin na-determine kung anong klaseng road ba nasan tayo mga ka-Fixit. Minsan medyo inclined yan, hindi lang natin napapansin. So tapakan natin yung ating foot brake, clutch all the way down, first gear. Okay, so ibababa ko yung ating handbrake mga ka-Fixit. At maghihintay lang tayo na maubos itong sasakyan. So ayan, signal ako ng palabas sa kalsada, which is kaliwa, 1,500 RPM. Then clutch to the biting point upang umandar yung ating sasakyan. Then hold it there for about 3 to 5 seconds. Then clutch all the way up. Pag ang takbo ng ating sasakyan ay nasa around 10 kilometers per hour na mga ka-Fixit. So walking pace yun mga ka-Fixit. So pag nasa walking pace na yung takbo ng ating sasakyan, pwede na nating bitawan yung ating clutch all the way up. Dahil nagawa na niya yung trabaho niya, no? Para hindi tayo mamatayan ng makina dun sa initial arangkada na yun from standstill mga ka-Fixit. Kasi yun yung most crucial na trabaho ng clutch kapag ka nagpapaarangkada tayo ng ating sasakyan. So kumambi na ako ng second gear at third gear, no? At about 2,000 RPM mga ka-Fixit. So yun yung pangalawang trabaho naman ng ating clutch mga ka-Fixit, no? When changing gears. So yan yung pangalawa niyang trabaho mga ka-Fixit. Trabaho niya na i-rev match mga ka-Fixit, or nagsisilbi siyang damper mga ka-Fixit, no? Kapag ka nag-change gear tayo, kagaya nito, nag-change gear ako to second gear mga ka-Fixit, at i-rev match ulit yan ng ating clutch. Yan. So kung napansin niyo mga ka-Fixit, hinold ko sa biting point yung ating clutch for about 2 to 3 seconds. So ginawa ko yan upang makarapag-rev match yung ating makina at ating transmission para sa smooth distribution or smooth delivery ng power mula sa makina papunta sa transmission, papunta sa wheels. Kaya ako siya napaarangkada ng maayos sa ating second gear. Okay mga ka-Fixit? So what I'm going to do, I'm just going to accelerate at about 2,500 RPM. Kakambyo ko clutch all the way down, then third gear. Then bigay ng gas, biting point, then release all the way up. So kung napapansin niyo, every time na magkakambyo ko,
ino-hold ko sa ating clutch biting point, no, yung ating clutch for about 2 to 3 seconds upang mabibigyan natin ng panahon sapat na time yung ating clutch na na magawa niya yung trabaho niya na i-rev match yung ating engine at ating transmission. So ito na naman tayo, clutch all the way down, first gear 1500 RPM at clutch biting point upang umarangkada yung sasakyan. Clutch all the way down, second gear, rev match. Okay, 2500 RPM, clutch all the way down, third gear, rev match. So nagbibigay na ako ng gas nun at nilalagay ko, hinuhold ko sa ating clutch biting point yung ating clutch upang makapag-rev match sila, mga ka-fixit. Okay, so yan yung pangalawang trabaho ng ating clutch. Siya yung sumasalo ng uneven or yung malaking pagkakaiba ng RPM ng ating makina at RPM ng ating transmission. So siya yung nagre-rev match dun sa dalawa para maging maayos yung delivery ng power. So clutch all the way down ulit ako, third gear. Okay, so yung pangatlong trabaho naman ng ating clutch, mga ka-fixit, during full stop to avoid stalling. Ayan, kagaya ng ginawa ko ngayon. So hino-hold natin yung ating clutch all the way down para hindi tayo mamatayan ng makina during full stops. Clutch all the way down, second gear, 2000 RPM, clutch all the way down, third gear, rev match. Very smooth ang transition ng power, walang problema. So during full stop, ito, magpe-preno ako at ika-clutch all the way down ko para hindi tayo mamatayan ng makina kapag tayo ay nag full stop na. Okay, so ulitin natin yan, clutch all the way down, first gear, arangkada tayo. Yan, then magpo-full stop tayo, mga ka-fixit. Okay, so basically kaya natin tinatapakan yung ating clutch kapag tayo ay nagpo-full stop na, to prevent the engine from stalling. Kasi pag pumreno lang tayo tapos naka-gear yung ating sasakyan, nakapasok siya to any forward gears or reverse gear, then hindi tayo nag-clutch all the way down at napahinto tayo at the RPM falls below 1000 RPM, mamamatayan tayo ng makina, mga ka-fixit. Okay, so clutch all the way down when making a full stop, then saka mo siya ilagay sa neutral. Pwede rin naman na ilalagay mo siya to neutral when the speed falls below 10 kilometers per hour para makapag-coast ka in neutral just when making that full stop. Pero that is coasting in neutral, pero safe coasting in neutral yon. At ipapaliwanag ko yan in another video. Okay, mga ka-fixit? So those are the three main functions and most crucial part na ginagampanan ng ating clutch sa ating sasakyan. So mas maganda na alam mo ang mga information na ito, isa-isip at isa sa puso mo ito, mga ka-fixit, at makakatulong ito sa iyong pagmamaneho. At kagaya na palagi ko sinasabi, palagi tatandaan na walang sino man ang pinanganak na magaling. Kailangan natin ng sapat na panahon at pagsasanay upang maging magaling tayo sa anumang bagay. So that concludes our episode for the day. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. So once again, I'm Dennis, of Fix It Dennis saying, hanggang sa muli, paalam!